Hi guys! Usapang cup noodles. So, yung mga nanood ng last video natin about bawal ba ang maalat sa mga may high blood. So, ang next natin is may nagtanong na pasyente. Nagkiklinik ako yesterday and sabi niya, Doc, napanood ko yung video mo sa YouTube tungkol dun sa maaalat at hypertension. So, ang tanong niya, Doc, bawal ba ang cup noodle sa akin? Kasi tumataas yung creatinine ko. So, may pasyente po ako na senior na siya. 64 years old. Tapos, high blood siya. Meron siyang maintenance. Meron siyang 2 gamot na maintenance. Ang BP niya, mga 130/70. So, medyo controlled naman yung blood pressure niya. Wala siyang nararamdaman. Pero high blood na siya. For the last, nagsimula pa lang siyang mag-45, nag-high blood na siya. So, wala pa siyang 50. Pero ngayon, 64 years old na siya. So, matagal na yung kanyang hypertension. And yung creya niya, medyo nasa upper normal na siya. So, worry siya. Siya ay natatakot o nababahala. Kasi, mataas ng konti yung creya niya. Kaso, doon sa kanyang workplace, bago siya pumasok sa trabaho, may nadadaanan siya na bilihan ng masarap na mami, mga instant noodles, no? And pagdating niya sa office, meron din doon mga cup noodles, paborito ng kanyang mga kasama sa trabaho. So natetempt siya, parang yung amoy, 'di ba? Yung init ng sabaw, 'di ba naman pag nakita mo 'yan, parang magugutom ka. So may craving. So yun yung tanong, okay ba sa akin ang cup noodles, Doc? So, actually, ang Pilipinas, pang-7, pang-7 tayo sa malakas kumain ng cup noodles, yung mga instant noodles. So, out of ilang countries sa buong mundo, pang-7 tayo. So, malakas po yung consumption natin. And on average, nagko-consume ng 40 packs, 40 peraso na plastic na cup noodles ang isang Pilipino sa isang taon. And malaki ang contribution ng Pilipinas pagdating sa cup noodles. Kaya naman maraming cup noodles na dito. Ang mga nauna dyan ay yung Korea, Japan, China, yan. Mas malakas sa atin yan mag-consume ng instant na mga cup noodles. Tayo pang-7. Pero, mukhang papunta tayo doon kasi noodles is life. Diba? Mahilig tayo dyan. So, sasagutin natin yung tanong ng ating patient. Number 1, ang cup noodles po, ang instant cup noodles, ang calories niyan ay 270 pataas. Pwede maglalaro yan sa 270 hanggang 350 ang isang bowl, no? Pag nagtimpla ka ng cup noodles. So, medyo mataas yung calories niya. Next, mataas din ang saturated fat. Kasi processed food po yan. So, yung fat niya, na saturated, alam naman natin, pag saturated, ayaw natin yan. Bad cholesterol pag saturated. So, meron din siya yan. Pangatlo, ang sodium content. Diba, sa isang video ko, yung maalat, ang limit lang natin ay mga 2.9 grams or 2,900 milligrams ng sodium sa isang araw. Katumba siya ng isang kutsarang asin sa isang araw. Pero, ang cup noodles na paborito ninyo, na mahilig kayo, lalo na yung mga nilalagyan lang ng hot water, meron ng mga itataktak na mga ingredients, di ba? So, umaabot po ang sodium niyan sa 1,500 hanggang 2,000 plus na sodium. So, ibig sabihin, nagre-range po yan. Depende kung gaano kalaki yung cup noodles mo. Kung mahilig ka sa XL, tapos yung hilig mo talaga yung malasang flavor, pwede pong umabot ang sodium niyan, nagre-range sa 1,000, pwedeng umabot yan ng 2,100, 2,500.
halos ma-reach na po nung limit sa isang araw. So, yan ang magiging, yung content niyan, yun yung magiging epekto sa katawan natin. So, kung ikaw ay hypertensive at medyo mataas ang kreya, yung kidney, di ba? So, number 1, na effect sa katawan, mag-shoot up ang blood pressure dahil marami sa high blood ang sensitive sa alat ng pagkain. So, mag-shoot up ang BP at sa katagalan, pwedeng masira ang kidney. So, nagkakaroon ng chronic kidney disease. Yung chronic kidney disease, pag hindi maganda yung control ng BP mo at tuloy-tuloy pa rin yung alat ng pagkain mo, ay lalo itong magdi-deteriorate yung kidney mo kasi hindi kontrolado ang blood pressure. Mahirapan tayo yung 2 gamot ng ating pasyente ay magiging 3, magiging 4, di ba? At pag minonitor natin yung creatinine at yung urinalysis niya, baka pataas ng pataas yung creatinine, padami ng padami yung proteina sa ihi, and nauwi siya sa chronic kidney failure, and later on, magiging stage 3, stage 4, kidney disease na siya. So, yan yung pwedeng maging epekto ng sobrang alat ng pagkain. So, ang recommendation, hindi naman po bawal generally ang instant noodles. Ang pinagbabawal lang po o ina-advise lang sa inyo, huwag kayong mag-take nito ng 5 beses sa isang linggo. So, kontian mo lang 1 beses sa isang linggo, 2 beses sa isang linggo. And, number 2, i-check nyo yung label. Piliin niyo yung mababa ang sodium content. Pero sa totoo lang, mas mataas ang sodium, mas masarap. Pero kailangan conscious ka sa health mo. So, piliin mo yung hindi masyadong mataas na sodium. So, hindi siya araw-araw, not more than 2 times a week. Choose mo yung mas mababang sodium. I-maintain mo yung blood pressure mo ng less than 130/80. Maraming water, hindi maapektuhan ng kidney mo. Pero pag ginawa mo yung kabaliktaran yan, baka masira o magkaroon ng problema ka sa kidney later on. So, I hope malinaw lahat kay TikTok. So, kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.